Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ano? Ay, napakalamig po ngayon. Ay, 11 degrees Fahrenheit. Okay? Sa Celsius po yan ay -12. Wow, -12, ano? Napakalamig. Ngayon po ay araw ng Lunes. Papasok ng trabaho December 23. Ano? Ngayon po ang huling araw ng pasok ko sa trabaho bago magpasko kasi yung kumpanya namin ay nagbibigay ng one day bonus before mag-Christmas or after Christmas, but they chose to do this now before Christmas. So December 24 wala po kami pasok, ano? Alright, so December 23, may pasok. Ano ba magagawa ngayong Lunes? Ano? Anyway, okay, kamusta po kayo dyan? Ano? Dyan sa Pilipinas, ngayon ay 23 na ng hapon o gabi. Ano? December 23 ng gabi dyan. At sa tingin ko ay mga talagang naghahanda na yung mga kababayan natin sa Pilipinas ng Pasko. Ano? Kung yung iba naman siguro they're doing the last minute shopping. Bagay, may isang araw pa po, which is tomorrow, December 24, para sila ay mag-shopping. Ano? Okay. So, pag-usapan natin ngayon yung ang huli natin pinag-usapan pala ay during the recommendation ng uh, ng Quadcom committee para mag-file ng appropriate charges against Rodrigo Duterte at saka yung pong mga cohorts niya na si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Ito po ay tungkol sa madugong drug war na ginawa nila during their time na presidente si Rodrigo Duterte 2016 hanggang 2022. Ano? Yan po yung madugong drug war. Ang namatay according sa datos ng PNP nasa 7,000. Alright? Sa datos naman ng iba't ibang sektor ay nasa mahigit 30,000. Iba naman ay 22. But let's stick with the official tally ng PNP mismo kung saan involved din ang PNP dito, ano? So sabi nila mga 7,200, ano? So, ang Quadcom nirekomenda nila ang pagpa-file ng kaso laban sa tatlong ito at sa mga cohorts niya, lalo na si Garma, sino-sino pa. Ano? Na lalo ito si Rodrigo Duterte at si Bongo at Bato i-file ng kaso ng 9851. Republic Act 9851. Ano po 'yon? Ano? Those are crimes against national humanitarian law, genocide, and war crimes against humanity. Ano? So, ito ay parang katulad ng iniimbestigahan or ifa-file ng International Criminal Court sa The Hague. Ano? Yan po ay parang ganun din. Actually, ganun-ganun. Ano? Crimes against humanity. Right? So, parehas lang yan. Ngayon, dito dito sa batas natin sa Republic Act 9851, since pareho po yung iniimbestigahan, ay pwede rin pong mag-imbestiga ang International Court at saka ang Pilipinas, considering that yung mga crimes ay nangyari dito sa Pilipinas. So, ang Pilipinas po ay meron ding jurisdiction. Ang ICC lang po ang jurisdiction ng ICC ay kung hindi po ina-aksyonan ng Pilipinas, ay maaari pong aksyonan nila. Ano? Kasi miyembro tayo ng ICC during the time ng up to the time of I think it was April of 2019. Ano? Kung kailan po
winidraw na ni Rodrigo Duterte ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC during that time. Kasi po nalaman nila na nako, madadali sila ng ICC sa kanilang ginagawa. So, nag-withdraw unilaterally. Si Rodrigo Duterte, withdraw niya ang Pilipinas sa membership ng ICC para hindi siya maabot. Pero, ito po ang nangyari. Question po yan sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, ang mga pangyayari na nangyari before umatras ang Pilipinas sa ICC ay may jurisdiction pa rin po ang ICC. Ano ibig sabihin, between those crimes happened before April 2019 pababa ay may sako pa rin po ng jurisdiction ng ICC. Yon, So, nasaan na tayo? Okay, so nangyari niyan, So, yan ay kung hindi gagawa ng aksyon ng Pilipinas, ang ICC ang mag-iimbestiga. And since wala pa pong ginagawa ang Pilipinas, since then, umaksyon ng ICC. Umaaksyon. Na ngayon po ay 7 taon na atang umaaksyon at nag-build up ng kaso against these infamous people. Ngayon na lumabas po ang rekomendasyon na yan ng Quadcom, ay ang sabi ng Department of Justice ay sisimulan nila ang pag-aksyon. Ngayon, dito po sa batas ng 9851, Crimes Against Humanity, Humanitarian Law, Genocide, or whatever, ay meron po diyang provision na pwede pong mag-giveaway ang Pilipinas kung ang isang international body ay umaakto na. Ibig sabihin, may choice ang Pilipinas na wag i-file ang kaso or imbestigahan ang mga kaso kung ang isang international body which is like the ICC ay umaaksyon na. So, meron pong kumbaga binibigyan ng choice ang Philippine government to act on it or give way sa ibang international bodies. So, ang tanong natin diyan, saan ba mas makakapagbigay o makakabuti at makakapagbigay ng hustisya? Ang ICC o ang Philippine courts? Yan po ang ating pag-uusapan. Tingnan po natin, alam niyo po ang justice. Kung napapansin niyo yung logo ng justice, yan po si Lady Justice ang tinatawag natin. Na yan po ay may hawak na timbangan at nakapiring. Yan po ang simbolo ng Lady Justice. Ibig sabihin, dapat po itong si Lady Justice, dapat ang hustisya ay nakapiring at hindi tumitingin kung sino ang mga may kaso before her. Ang mga may kaso before her. Okay? So, in that way, tinitimbang niya ng tama ang pros and cons at ang mga ebidensya. Na ipinipresenta ng bawat mamamayan o ng bawat partido sa kaso. Ngayon, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Hindi naman po natin sinasabi ito, pero this is just an observation. Ang hustisya sa Pilipinas ay maganda pag yung mga normal or simpleng tao. Kumbaga, kung hindi pakikialaman ng executive at ng mga malalakas na tao, ay magiging pantay ang ating hustisya. Pero pag napapansin natin, na pag ang mga tao ay may pera at makapangyarihan, tumatagal ang tao at ang kaso, at least, at worst, ay kita natin na maling-mali ang desisyon. Despite the fact na maraming ebidensya na nagpapatunay na ginawa ng mga taong ito, ng mga may kaya at ng mga may kapangyarihan. Despite the fact na overwhelming ang ebidensya laban sa kanila, ay na-acquit pa rin.
meron nga tayong senador na acquitted sa kaso ng plunder. Pero, pinababalik po yung kinuhang pera. Saan ka naman nagkakita nun? Ano? Acquitted sa kaso sa Sandigan Bayan. Pero, ang desisyon ng Sandigan Bayan, acquitted, pero pinababalik yung perang kinuha. Ano ba yun? Ano? Mukhang mali. Talagang maling-mali. At any rate, yan po. So, ang ibig ko sabihin, kung yan ay, sa tingin ko kung yan ay isasampa sa ang kaso sa Pilipinas, ay baka po mauuwi lang yan sa wala. Katulad po rin, isa pang magandang ehemplo ngayon, ay ito pong itong mga kaso ng mga Marcoses. Napakatagal po na pinaghirapan ng gobyerno, mahigit 3 dekada, na bawiin lahat. Although may mga nabawi naman, pero yung pong mga natitira, na talaga naman pong laban sa mga Marcoses, sa mga cronies and everyone, ang kanilang mga kahots. Ngayon po ay isa-isang nadidismiss ang mga kaso. So, sino bang nasa pwesto ngayon? Di ba ang mga Marcos? Okay. So, maliwanag po yan. Okay. So, sa tingin ko po kung yan ay mahahabla o malilitis di sa Pilipinas, ay nako, maniwala kayo. Maaring maisampa ngayon yan, pero pagdating ng panahon, at sabi nga ni Erap noon, weather lang yan. So pagdating ng panahon at may makapwesto na Duterte uli o kanilang mga cohorts, alam nyo naman ng mga Pilipino, madali na makalimot yan, So, iboboto na naman yan ng mga Duterte, ay, nako, he said definitely yung mga kasong isasampa ng Department of Justice, assuming ngayon, wala din, madidismiss din po yan, lalo na si Sara Duterte, sinasabi niya na hindi siya nagpapatawad, di ba? So, sa akin, pag yan napapunta sa Philippine jurisdiction, ay wala, hindi yan na magpa-prosper. Alright, pero kung isasampayan po at mag-give way ang Pilipinas sa International Criminal Court sa investigasyon at sa paglilitis, baka po definitely mabibigyan po ng hustisya at mabibigyan ng pantay na laban ang mga biktima at ang mga Duterte doon. Bakit? Kasi sabi nga natin, sino ba naman ang mga Duterte diyan sa International Court? Di ba? Hindi walang ginagalang yung mga yan, So, kumbaga, I think mas maganda kung yan ay mahahabla sa International Criminal Court. So, in that way, patas ang laban. Yun lang po ang ganang akin, Kaya napapansin nyo ba na malakas ang loob ng mga Duterte at mga cohorts, lalo na si Duterte, ang sinasabi niya, hindi ako magpapalitis sa dayuhang husgado sa International Court. Pero pag sa Pilipinas, magpapalitis ako. Diba? Napapansin niyo yun? Ganon din ang salita ni Bongo at saka ni Bato. Bakit? Kasi alam nilang llamado sila dito. Kaya nila. Malakas sila eh. Yan po. Yan ang sinasabi ko. Correct? So, pero sa International Criminal Court, wala. Patas ang laban doon. So, hari nawa. So, anong ibig ko sabihin dito? Sana nga po, sana ay mapag-isipang mabuti ng Department of Justice o ni Marcos. Na sana, para naman na mabigyan at patas, magkaroon ng patas na labanan. Ng mga Duterte at ang mga biktima ng drug war. Ay ipag-ano na lang nila, pabayaan na lang nila ang International Criminal Court na maglitis niyan.
para naman mabigyan talaga ng patas na laban. Ano? So, ganun po. Sana po ay nakatulong ako sa pagpapaliwanag na yan. Ano? Yan po ay dapat laang na ating pag-isipan, ano? Pag-isipan ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, ano? Okay. So, magandang araw po muli at maligayang Pasko sa inyong lahat. Bye-bye!